Mula ngayon ay hindi na kami mamomroblema sa mga tira-tirang kanin na nasasayang lang. Kasi pwede naman pala ito gawing nilupak na napakasarap na pangmeryenda. Yes po, tama po ang narinig ninyo mga idol. Gawa nga po pala sa bahaw o tira-tirang kanin ang aming pangmeryenda. Kapag wala pa namang amoy itong tira-tirang kanin ay pwede naman ito diretso sa bilao para maibilad. Dudurogin mo lang naman ito para mas mabilis maigiling. Pero kung may kunting amoy na ay pwede naman itong hugasan ng maayos bago ibilad. Para mas tuyong-tuyo talaga itong kanin ay mas maganda talaga kung aabot ito ng 2 araw. Pero kung gagamit ka naman ng mas malapad na mapagbibidlan ay mas maganda kasi kahit 1 araw ay pwede na itong maluto. Katulad nga nito na gumamit nga kami ng malaking planggana para mas madaling matuyo. O di ba mga idol, napakabilis lang talaga matuyo kapag gumamit ka ng malaking planggana. Gagamit nga pala tayo dito mga idol ng 2 pirasong buko na gagamitin natin sa paggawa ng nilupa. Bago nga pala natin kayo rin itong buko ay iipunin muna natin yung kanyang sabaw. Tutunawin kasi natin mga idol ang asukal dito nga sa sabaw ng buko. Kaya naman siguradong napakasarap nga ng gagawin nating nilupa kasi hahaluan natin to ng sabaw ng buko. Sunod na gagawin natin ay isasangag na nga itong nabilad na tira-tirang kanin. Dapat alalay lang talaga ang apoy nito para hindi siya masunog. Umabot nga po pala ito mga idol ng halos 30 minutos bago nga ito tuluyang maging brown. Sa mga nagmamadali nga po pala, pwede nyo naman itong ipagiling para mas mabilis. Pero ako mga idol, ang ginamit ko lang naman sa pagiling ay itong tradisyonal na pagbabayo. May lusong pa naman kami at saka nitong bayo, kaya mano-mano na lang talaga mga idol ang ginawa ko dito. Medyo matagal nga lang mga idol bago nga ito madurog lahat. Pero kapag sanay ka naman sa ganitong trabaho ay wala namang problema. Kasi noong araw talaga ay ganito na yung aming pinagkakaabalahan. Kaya naman sa mga taga-probinsya na katulad ko ay siguradong makakarelate talaga kayo nito. Lalo na kapag magbabayo kayo ng palay para gawing bigas. Kayo po ba mga idol, nakaranas na rin po ba kayo ng ganitong gawain? Paki-comment naman kung anong probinsya nyo. Sunod na gagawin natin mga idol pagkatapos natin to bayuhin ay ang pagkakayod na nga nitong 2 buko. Dadahan-dahanin mo lang naman yung pagkakayod nito para hindi masama yung pinakamatigas na part ng buko. Pagsasama-samayin lang naman natin dito sa lusong mga idol itong buko at saka itong giniling na bahaw. Memekos-mekos lang naman natin to mga idol ng saglitan bago natin ihalo itong sabaw ng buko na mayroong asukal. Pinakuluan ko kasi mga idol itong sabaw ng buko bago ko nga lagyan ng asukal. Mas maganda kasi mga idol kapag medyo mainit-init ang ilalagay natin dito. Babayuhin mo lang naman to ng maayos hanggang sa maihalo na nga ito. O di ba mga idol, hindi mo talaga aakalain na pwede naman pala itong bahaw maging masarap na pangmeryenda. Hanggang dito na lamang po mga idol ang video natin. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray, dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. At kung inyo pong naibigan ng ating content, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.